Nako, ekonomiya ng Iran lumulubog na. Mula sa digmaan, sanksyon, korupsyon, lahat sabay-sabay. Ang Iran ngayon ay nasa bingit ng total na pagkawasak. Isang bansang sagana sa langis, pero milyon-milyon ang hindi na makabili ng tinapay. Sa mga lungsod at lalawigan, lumalawak ang gutom, protestang hindi na kayang supilin, at desperasyong tila lumalalim bawat buwan. Paano naging ganito kalala ang krisis ng Iran? Ito na ba ang katapusan ng bansang Iran? Kaguluhan sa Iran, lalong lumala. 2,000 na ang nasawi sa protesta, mga tao nagkagulo na. Leader, tatakas na ba? Ang bansang Iran ay nasa gitna ng isang malawakang kaguluhan na unti-unting nagiging nationwide uprising. Mula sa simpleng economic protest, ang galit ng mga tao ay lumawak at naging direktang hamon sa mismong pamumuno ng bansa. Ayon sa mga ulat ng international human rights groups, mahigit 1,800 hanggang 2,000 katao na ang sinasabing nasawi sa loob lamang ng ilang linggo. Libo-libo pa ang sugatan, dinakip o nawawala matapos ang sunod-sunod na dispersal at crackdown ng mga security forces. Kasabay nito, lumalakas ang mga balitang hindi na kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon sa maraming lungsod. May mga ulat ng internet at communication blackout, pag-atras ng lokal na pulis at pagpasok ng mas mabibigat na puwersa ng Estado. At ngayon, isang tanong ang paulit-ulit na binubulong. Totoo bang naghahanda ng tumakas ang pinakamakapangyarihang leader ng Iran? Bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang i-like ang video. Malaking tulong ito para patuloy naming maihatid ang ganitong klaseng content. Maraming salamat. Paano nagsimula ang kaguluhan? Nagsimula ang lahat noong Disyembre 28, 2025 nang magising ang mga Iranian sa isang biglaang economic shock. Sa loob lamang ng ilang oras, bumagsak ang halaga ng Iranian rial sa record low levels sa black market. Ayon sa mga report, umabot ito sa mahigit 1,000,000 rial kapalit ng $1, dahilan para tuluyang mawalan ng saysay ang presyo ng maraming produkto. Ang mga negosyanteng umaasa sa imported goods, lalo na sa electronics at basic supplies, ay napilitang magsara. Sa Tehran Grand Bazaar, isang simbolo ng ekonomiya ng bansa, nagsimula ang mga tahimik na strike. Walang sigawan, walang karahasan, saradong tindahan lamang at mga negosyanteng nakatayo sa labas. Pero habang lumilipas ang oras, dumami ang mga taong sumasama. Mga ordinaryong mamamayan na pagod na sa mataas na inflation, kawalan ng trabaho at patuloy na paghihigpit ng gobyerno. Mula sa simpleng reklamo sa presyo, naging politikal ang mga sigaw. Unti-unting narinig ang mga chant laban sa pamahalaan at sa pinakamataas na leader ng bansa. Sa unang araw, nanatiling nakamasid lamang ang mga pulis. Pero pagsapit ng sumunod na mga araw, nagbago ang tono. Pumasok ang mga anti-riot units, sinundan ng tear gas, at kalaunan ay mas agresibong dispersal. Sa ilang lungsod, iniulat ang paggamit ng rubber bullets at matitinding pisikal na puwersa. Sa kabila nito, hindi umatras ang mga tao. Sa halip, kumalat ang protesta sa mahigit 100 bayan at lungsod kabilang ang Mashhad, Isfahan, Karaj at Shiraz. Habang lumalala ang sitwasyon, nagpatupad ang gobyerno ng internet at communication blackout para pigilan ang pagkalat ng impormasyon. Ngunit ayon sa mga analysts, mas lalo lamang nitong pinatindi ang galit ng publiko. Dugo, blackout at babala ng mundo. Sa gitna ng blackout, unti-unting lumabas ang mga ulat mula sa loob ng Iran sa pamamagitan ng mga encrypted networks at smuggled communication tools. Ayon sa US-based human rights activists, mahigit 1,850 protesters ang kumpirmadong nasawi habang daan-daan pa ang patuloy na sine-check at bine-verify. Ipinunto nila na ang bawat kaso ay dumaan sa kumpirmasyon mula sa mga primary sources sa loob ng bansa. Isang pagkamatay pa lamang ay sobra na, pero ang dami ng bilang ay nagpapakita ng matinding antas ng karahasan. May mga ulat ng pagpasok ng security forces sa mga residential areas, pati na rin sa mga ospital kung saan ginagamot ang mga sugatan. Sa ilang lungsod, naglabasan ang videos ng marahas na pag-aristo na lalong nagpasiklab sa galit ng publiko. Sa puntong ito, hindi na lamang lokal ang usapin. Pumasok na ang international community.
Sa isang panayam, nagpahayag si Donald Trump ng pag-aalala sa dami ng namamatay at sinabing binabantayan ng Estados Unidos ang sitwasyon. Ayon sa kanya, kailangan munang makuha ang accurate numbers bago magdesisyon kung anong hakbang ang gagawin. Kasabay nito, nagbabala ang ilang Iranian officials na ang anumang foreign intervention ay may katumbas na malubhang kahihinatnan. Ang Middle East ay muling naging sentro ng tensyon. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang mga protesta. Sa halip na humina, naging mas organisado ang mga kilos sa pamamagitan ng mga neighborhood networks at local coordination. Papaguho na ba ang sistema? Habang abala ang mga security forces sa kalsada, lumabas ang mas sensitibong balita. Mga ulat na ang Supreme Leader ng Iran na nasa advanced age na ay maaaring naghahanda ng emergency exit plan. Ayon sa ilang intelligence reports na lumabas sa international media, pinag-aaralan umano ang posibilidad ng pag-alis ng leader kasama ang kanyang pamilya at malalapit na aides sakaling tuluyang mawala ng kontrol ang gobyerno. Walang opisyal na kumpirmasyon, walang direktang pagtanggi. Ngunit napansin ng mga analysts ang biglaang pagtaas ng security presence sa mga airport at sa strategic facilities. Para sa marami, ito ay hindi basta-bastang precaution, kundi senyales ng panik sa loob ng pamahalaan. Sa mga lungsod tulad ng Mashhad at Karaj, may mga ulat na umatras na ang lokal na pulis sa ilang lugar. May mga video ring lumabas na nagpapakita ng mga tao na tila sila na mismo ang nagpapatakbo ng kaayusan sa kalsada. Kasabay nito, naging mas simboliko ang kilos protesta. May mga ulat ng pagbagsak ng mga simbolo ng rehimen at lantad na pagtuligsa kahit mula sa ilang religious figures. Isang bagay na bihirang mangyari sa Iran. Para sa maraming Iranian, wala na raw silang kinakatakutan. Ang pagkawala ng takot ang itinuturing ng mga political analysts bilang pinakamapanganib na yugto para sa isang rehimen. Sa ngayon, wala pang opisyal na deklarasyon ng pagbagsak ng gobyerno. Ngunit malinaw na ang Iran ay nasa pinakamapanganib na yugto nito sa loob ng maraming dekada. Ang tanong na ngayon ay hindi na kung may pagbabago, kundi paano at kailan ito mangyayari. Kapag tuluyan bang lumipad ang eroplano ng leader o pipiliin niyang manatili at harapin ang galit ng isang bansang wala ng takot, ang buong mundo ay nakatutok at ang kasaysayan ay muling isinusulat sa mga kalsada ng Iran. Paano naging ganito kalala ang krisis ng Iran? Mas lalo pang bumagsak ang ekonomiya ng Iran ngayong 2025 dahil sa nagpapatuloy na hidwaan laban sa Israel. Mula noong tumindi ang sagupaan noong unang bahagi ng taon, ilang pasilidad ng langis at gas fields ng Iran ang tinamaan ng airstrikes na lubos na nakaapekto sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang inaasahang $20 bilyong na kita mula sa langis ay mas bumaba pa, habang ang gastos sa seguridad at military deployment ay mas lumobo, pinipilit ang gobyerno na i-prioritize ang digmaan kaysa sa mga batayang serbisyo para sa mamamayan. Sa mga lungsod tulad ng Tehran at Isfahan, nararamdaman ang direktang epekto ng digmaan. Mas mahaba ang mga pila sa gasolinahan, mas madalas ang blackout, at mas mataas ang presyo ng pagkain at gamot. Nawalan din ng trabaho ang libu-libong manggagawa mula sa industriya ng transportasyon, turismo at kalakalan dahil isinara ang ilang border trade routes and airspace. Ang takot ng mga negosyante sa hindi tiyak na seguridad ay nagdulot ng mass closure ng mga negosyo at foreign divestment, lalong nagpapalubha sa kawalan ng trabaho. Sa halip na magsagawa ng reforma o serbisyong panlipunan, pinili ng pamahalaang Iranian na ipagpatuloy ang suporta nito sa mga alyado sa labas ng bansa gaya ng Hezbollah at Hamas, dahilan upang manatili ang matitinding sanksyon mula sa kanluran. Habang patuloy ang pag-aaway sa labas, ang mga Iranian sa loob ng bansa ay patuloy na humaharap sa gutom, kawalan ng trabaho, at krisis sa tubig at kuryente. Sa kasalukuyang estado ng digmaan, tila mas napabilis ang tuluyang pagbagsak ng Iran, hindi lang bilang ekonomiya, kundi bilang isang bansa. Sagana sa langgis, gutom sa pag-unlad. Ang Iran ay may ika-4 na pinakamalaking oil reserves sa buong mundo. Noong 2024, nakakabomba sila ng 3.2 milyong bariles kada araw at kumita ng humigit kumulang $18 bilyong, karamihan mula sa China. Ngunit taliwas sa inaasahan, ang perang ito ay hindi umikot sa ekonomiya ng mga mamamayan. Sa halip,
Napunta ito sa military spending at suporta sa mga alyadong armadong grupo gaya ng Hezbollah sa Lebanon o mga milisya sa Iraq at Syria. Samantala, ang mga mamamayan ay nagkukulang sa tinapay, gamot, edukasyon at trabaho. Ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay nananatiling nasa $70 kada bariles, mas mababa sa target na $80 para masustentuhan ang budget ng gobyerno. Umaasa ang Iran na makakamit nila ang $20 bilyong na kita sa pagitan ng 2024 to 2025. Ngunit mukhang malabong maabot ito. Ang export ng langis ay isinasagawa na lang sa ilalim ng radar gamit ang ghost tankers upang iwasan ang international sanctions, kadalasang patungo sa China sa kapalit na murang halaga. Saradong negosyo, nawawalang industriya. Ang dating ipinagmamalaking auto industry ng Iran na kayang gumawa ng 1.4 milyong sasakyan ay bumagsak na lang sa halos 1 milyon. Wala nang piyesang makuha at wala na ring pamilihang mapagsusuplayan. Mula sa mga malalaking pabrika sa Isfahan hanggang sa mga kapehan, salon at tindahan sa Tehran, unti-unting nagsasara ang mga negosyo. Ang simpleng tasa ng kape ay naging luho na lamang para sa karaniwang mamamayan. Ang informal sector tulad ng mga street vendor at tricycle driver ay nawawalan na rin ng kinikita. Isang araw may kita, kinabukasan wala. Dahil dito, lumalaki ang tinatawag na shadow economy, isang underground market kung saan lantaran na ang smuggling ng langis, gamot at gatas patungo sa mga karatig bansa gaya ng Turkey, Pakistan at Iraq. Protesta, kawalan ng pag-asa at ang galit ng bayan. Mula 2019 hanggang 2025, halos taon-taon ang protesta sa Iran. Noong 2022, ang pagkamatay ni Mahsa Amini habang nasa kustodiya ng pulis ay naging mitya ng pambansang galit. Noong 2023, protesta laban sa food shortage. Noong 2024, muling sumiklab ang mga lansangan sa Qom at Tabriz. Ang mga dahilan, inflation, kawalan ng trabaho, korupsyon at gutom. Ang gobyerno ay tumugon sa pamamagitan ng dahas. Mahigit 600 ang nasawi noong 2022 sa crackdown. Libo-libo ang ikinulong, ngunit kahit ganito, hindi pa rin humuhupa ang galit. Sawa na ang mamamayan sa mga pangakong hindi natutupad. Laganap ang pakiramdam na iniwan na sila ng sariling gobyerno. Kahit 40% ng kabataan ay may university degree, 60% sa kanila ay unemployed o underemployed. Ang mga kababaihan ay mas lalong apektado. Sa mga babaeng wala pang 30 anyos, 42% ang walang trabaho. At sa buong Iran, tanging 14% ng kababaihan ang employed, isa sa pinakamababa sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ang kakulangan sa abot-kayang pabahay ay isang malaking problema. Sa Tehran, ang upa sa isang maliit na apartment ay nasa 25 milyong riyal, kalahati ng karaniwang kita. Marami ang hindi makalipat, hindi makapag-asawa, at hindi makapagsimula ng pamilya. Patuloy na ulan ng sanctions. Noong 2012, pinutol ng US ang access ng Iran sa international banking system. Noong umatras ang US sa 2015 nuclear deal, lalong lumala ang sanksyon. Na-freeze ang mga assets ng Iran sa labas ng bansa at tumigil sa pagbili ng langis ang mga bansang gaya ng India at Japan. Ngayon, halos China na lang ang bumibili ng langis ng Iran. Kadalasan pa'y may malaking diskwento. Habang hindi inaayos ang diplomasya at patuloy ang suporta ng Iran sa mga armed proxies sa ibang bansa, mananatili ang Iran sa bingit ng pandaigdigang pag-iisa. Ang mga natitirang pag-asa, may mga sektor pa rin na may potensyal kung mabibigyan ng sapat na suporta. Agrikultura, Iran ay kilala sa pistachio, saffron at Persian carpets. Pero ang kakulangan sa tubig, luma ng gamit at pagtaas ng export cost ay nagpapahina sa sektor. Teknolohiya, may mga tech startup tulad ng Snap, ride-sharing app, na lumago ng 20% noong 2023. Kailangan lang nila ng pondo at protection sa red tape. Turismo, mula sa Persepolis hanggang sa mga bundok ng Alborz, maaaring makabawi ang bansa kung mamumuhunan sa hotel, transport at tour guides. Sa Transparency Index, ika-147 ang Iran sa 180 ng mga bansa. Dapat sugpuin ang korupsyon. Ang impeachment ng finance minister noong 2025 ay senyales ng posibilidad pero hindi sapat. Kailangang mapanagot ang malalaking kompanya, lalo na ang mga konektado sa estado. Ang Iran ay kasalukuyang nasa gilid ng matinding pagbagsak.
Milyong pamilya ang pinipilit mag-survive araw-araw. Kung hindi kikilos ang gobyerno sa reforma, anti-korupsyon at industrial na pagbabago, posibleng sumiklab muli ang mas malawak at marahas na protesta. Dahil ang krisis na ito, hindi lang ito problema ng Iran. Isa itong banta sa ekonomiya at seguridad ng buong rehiyon. And sa panahon ng pandaigdigang pagkakabit-kabit, yung pagbagsak ng isa ay may alon sa marami. Ang mamamayan ng Iran ay karapat-dapat sa tinapay sa mesa, hindi bala sa lansangan. Ang Iran ngayon ay simbolo ng isang bansang biniyayaan ng kayamanan, pero nalunod sa maling pamamahala, sanksyon, at pagkakawatak-watak. Paano naging ganito ang isang bansang may napakaraming langis? Makakaahon pa kaya sila? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.